Mamaw? Mamaw? Sa mga hindi pa nakakaalam, meron mga programa ang gobyerno natin sa pagbibigay ng anti-rabies vaccine, vitamins at neutering at spaying ng mga alaga nating hayop. At ngayong araw si Mamaw ay dadaan sa ganitong proseso. Okay, disclaimer lang, hindi po ito official guide at hindi po ako vet. Lagi magkonsulta sa inyong local veterinarian patungkol sa neutering at spaying ng mga alagang hayop. Itong video ay tungkol lamang sa experience namin sa paglalahok sa programang ito. Mag-check lang kayo lagi ng schedule sa page ng Provincial Veterinary Office. Ipopost nila kung saan at kailan magaganap ang ganitong programa. Naglilibot sila kada barangay at hindi ako sigurado kung taon-taon ang cycle ng anti-rabies at spaying. Sa experience namin dito, siguro naka-8 beses na rin kami, tapos pa balik-balik na rin kami na nagpapaspay dito at nagpapakapon ng alagang pusa. Ngayon, ano ba ang spaying at neutering? Ang spaying ay yung pagtatanggal ng ovaries ng babaeng hayop, at ang neutering naman ay ang pagtanggal ng testes or testicles ng lalaking hayop. Okay, i-share ko naman yung mga kailangan nyong dalhin bago kayo pumunta sa program na to, para medyo mabilis kayo sa process at medyo alam nyo na, hindi kayo masyadong magtagal. Okay, note lang, ito ang karaniwan naming dinadala. Pwede magbago o magdagdag depende sa sitwasyon ng program na pupuntahan ninyo or sa area ng program, ganun. Pwede magbago eh. Okay, number 1, huwag pakainin ang inyong alagang hayop sa araw bago ang programa. So, huwag nyong papakainin the day before. Kasi, kapag tinurukan yung alaga nyo, magsusuka yan. At kapag may naisuka siya, halimbawa yung aso nyo may pinakain kayo mga buto-buto, baka ma-choke siya doon, hindi niya maisuka ng buo. Kaya mapapansin nyo dito sa video na to, si Mamaw hindi nagsuka kasi wala nga kaming pinakain nung kahapon. Kaya yon, lagi kayong sasabihan, huwag nyo papakainin. At kapag napakain nyo naman at alam nyo napakain nyo, huwag nyo na ituloy yung process kasi baka mamatay sila at ma-choke. Baka ma-choke sila at mamatay. Kaya tandaan nyo yan, huwag nyong papakainin ah. Okay, step number 2, magdala ng kulungan. Okay, sa mga solo na magdadala ng alaga nila, mas maganda may dala kang kulungan kasi just in case na alam nyo na kabado yung alaga nyo or malikot, ganon. At least kahit may gagawin kayo, may bibilin kayo, sigurado kayo na nandun lang siya sa kulungan. Okay, number 3 naman, ito yung lagi kaming pinapabili na ito. Bili kayo ng isang blade at Manila paper. So, yung blade naman na yun ay madalas yung Gillette na blade. Okay, kasi ginagamit ito madalas pang ahit dun sa balahibo nila. Tapos yung Manila paper naman para lapagan sa kanila kapag halimbawa naka-relax na sila o mahimbing na sila. Parang ilalapag nyo na, may lalapagan kayong malinis. Okay, step number 4 or process number 4. Magdala kayo ng ballpen kasi may mga magpapalista kayo, tapos may susulatan kayo mga dokumento, ganon, may pipirmahan kayo. So, lagi kayo magdala ng ballpen. Okay, last step, syempre, maging maaga kayo. Okay, madalas naman, 8 AM sila nag-uumpisa. Pero minsan, more or less, ganon. So, mas importante maging maaga kayo kasi grabe yung haba ng pila kapag bandang alas 10 na mga ganon. Okay, may dadagdag lang ako na info. So, sa mga nagpapaspay ng pusa or aso, madalas after ma-spay yung pusa or aso, ginugupitan ng konti yung tenga. So, ask nyo na lang sa vet ninyo or sa vet na nandun kung ganun din sila kasi hindi ko alam kung mandatory yun kasi ganun yung ginawa kay Mau Mau ngayon. After ng process, may gupit siya sa tenga. So, konti lang naman to pero sign to na na-spay na siya. So, tanungin nyo na lang kung ganun rin ang gagawin sa pusa ninyo or kung mandatory man ito. Okay, pagkadating natin sa assigned na venue, mapapansin nyo, public area din siya. So, yon, mapapansin nyo ito, elementary ang nadaluhan natin. Nagpwesto na ako sa malilim kasi hindi ko alam kung magtatagal ako ngayon. So, yon, at least kapag naghihintay tayo, nasa malilim si Mau Mau at hindi siya mainitan. Okay, maging alert lang kayo kasi minsan sa venue
habang wala pa nagaganap ay nagpapalista na sila ng mga pangalan. Kumbaga dito nila ibabase kung sino mauna, kaya lagi kayong alert. Ngayon, swerte ko lang kasi ako lang yung may ballpen nun sa harap, kaya nakachamba tayo na tayo yung nauna. Okay, lagi na lang kayo makinig sa mga speaker na nasa harap para medyo madali ang buhay natin. Tapos yun, hintayin nyo na lang na matawag yung pangalan ninyo kapag nakapaglista na kayo. So yan, kapag tinawag ng pangalan ninyo, dalhin yung blade, manila paper, at yung kabadong pusa. Baka nervous yan. Okay, na-mention ko din na magdala kayo ng kasama kasi tayo ang maghahawak ng alaga natin kapag tuturukan na. Wait na lang natin sila maging relax. Tandaan, dapat hindi ninyo pinakain ng alaga ninyo kasi magsusuka sila. At yun, napansin nyo si Mamaw hindi nagsuka kasi hindi nga namin pinakain nung kahapon. After nila ma-relax, syempre hatid na natin sila sa scrub area kung saan maahitan na sila at may ready na for after na operation, maganda hintayin nyo na lang magising yung alaga ninyo. Especially kung commute kayo. Ako naman, dahil malapit lang ako, syempre, kaya ko na siyang iuwi. Dahil, syempre, dahan-dahan rin naman ako mag-drive at hindi naman malubak sa area namin. So, ayun, bago tayo umalis, nag-thank you muna tayo kina sir. Tapos yun, pagka-uwi ninyo, huwag nyong buhat-buhatin yung alaga ninyo. Syempre, baka mabinat sila. Hayaan nyo lang mag-relax sila. Cage nyo lang lagi kasi syempre, nabigla yung operation sa kanila. At lagi nyo lang ikukulong kasi baka minsan may mga cases kasi na naglalayas yung alaga after na operation. So yan, bantayan nyo lang lagi. Siguro, ilang weeks din bago sila maka-fully recover, ganun. So ayun lang. Sana makatulong tong video na to. Okay, sana makatulong yung video na to at sa susunod, alam niyo na kung anong gagawin. Sana din ay nakatulong tong video at kita-kita na lang tayo ulit sa susunod. Goodbye!